Minsan, sa buhay natin, may isang taong dumarating sa murang edad. Hindi natin agad nauunawaan, pero alam nating espesyal. Isang ngiti, isang hawak ng kamay, isang titig, at buo na ang mundong gusto nating panatilihin. Pero paano kung ang mundong iyon ay bigla na lang naglaho? Ito ang kwento ni Nailay at Pia, mga batang nagkakilala sa likod ng simpleng laro, mga pusong unang natutong magmahal ng palihim. Ngunit dahil sa distansya, ang kanilang kwento'y naputol o akala lang nila dahil minsan, kahit ilang taon ang lumipas, kahit ilang kilometro ang pagitan, may mga pusong hindi talaga nawawala sa isa't isa. Pia! Sigaw ng batang si Ilay habang humahabol sa dalagitang may hawak na yoyo. Natawa si Pia. Lumingon, sabay taas ng yoyo. Kunwari ikaw ang prinsesa at ako ang tagapagligtas. E di ako na lang ang prinsesa araw-araw, sagot ni Ilay. Sabay hawak sa kamay ni Pia. Maliit pa lang sila noon, ngunit may kakaiba na sa pagitan nila. Isang kilig na hindi nila maipaliwanag. Hindi pa dapat, hindi pa ngayon. Pero dumating ang araw na kinakailangan ni Pia at ng kanyang pamilya na lumipat sa Maynila. Walang paalam, walang huling yakap. Isang araw, wala na lang siya. 15 taon ang lumipas. Suggested friend, Pia Mendoza. Napahinto si Ilay sa pag-scroll sa Facebook. Parang tumigil ang mundo niya sa pangalang iyon. Hindi na siya nagdalawang isip. Add friend. Makaraan lang ang ilang minuto, nag-pop up ang notification. Pia accepted your friend request. Sunod ay isang simpleng message. Ikaw ba si Ilay? Sa probinsya dati. Ikaw yung mahilig magbinta ng mga bituin sa notebook mo? Napatakip ng bibig si Ilay. Siya nga. Siya talaga ito. Oo. At ikaw yung nang iwan sa'kin nang walang paalam. Ilang segundong walang reply. Ang tagal kong gustong humingi ng tawad. Hindi ko na-gets dati. Pero araw-araw kitang hinahanap. Nagpatuloy ang usapan nila gabi-gabi. Mula sa mga simpleng kamustahan, naging pag-amin ng mga lihim. Alam mo ba, crush na kita noon pa. Pero hindi ko alam kung normal ba yun. Natakot ako. Ako rin. Ikaw ang una kong crush. Pero hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Tahimik si Pia ng ilang sandali. Sa wakas, sumagot. Kung hindi man ito ang tamang oras noon, baka ito na yun ngayon. Mahal kita, Ilay. Napaluha si Ilay habang hawak ang cellphone. Sa unang pagkakataon, narinig niya mula sa mismong taong pinapangarap niya ang mga salitang pilit niyang kinubli. Mahal din kita, Pia. Lumipas ang ilang linggo hanggang sa isang araw, nagpadala si Pia ng mensahe. Uuwi ako. Gusto kitang makita. Sa mismong lugar kung saan tayo huling naglaro. Nagmadaling nag-ayos si Ilay. Suot ang simpleng puting blouse at maong. Dala ang nerbiyos, ang pangungulila, at ang pag-asang muling mabubuo ang pusong matagal nang wasak. Pagdating sa lumang park sa probinsya, tumigil siya sa harap ng puno ng mangga kung saan sila dati naglalaro. At naroon na si Pia, tumangkad na, mas naging elegante, pero ang ngiti, pareho pa rin. Totoo ka ba? Tanong ni Ilay. Nanginginig ang boses. Totoong totoo, sagot ni Pia. Lumapit. Hinawakan ang kamay ni Ilay. Matagal kitang hinanap, pero siguro, kailangan muna nating mawala para matutunan kung paano magmahal ng totoo. Wika ni Pia. Nagkatinginan sila. Matagal,
Sapat para magsalita ang mga mata nila ng lahat ng hindi nasabi noon. Pwede ba kitang halikan? Tanong ni Pia, halos pabulong. Tumango si Eli, dahan-dahan, at sa ilalim ng mga alon, ng hangin, at ng mga dahong sumasayaw, sa harap ng lugar kung saan sila huling nagkahiwalay, naglapat ang kanilang mga labi. Mabagal, marahan, parang paghabol sa panaginip na naging totoo. Mainit, taos, walang takot. Ang unang halik na matagal nang huli, ngunit laging sa isa't isa lang nakalaan. Kinabukasan, nakaupo sila sa baybayin, magkayakap habang pinapanood ang sumisikat na araw. Hindi ko nahahayaan na mawala ka ulit, wika ni Pia. Wala nang distansya, wala nang tanong. Tayo na talaga, bulong ni Eli. Tayo, ulit ni Pia, sabay halik sa noo ni Eli. Naglakad sila sa tabing dagat, hawak ang kamay ng isa't isa, habang bumababa ang araw. Ang mga aninong dati hindi magtagpo, ngayoy magkasama na sa iisang liwanag. Sa huli, hindi pa laging oras ang sukatan ng pag-ibig, kundi kung gaano ka katapang magmahal kahit may takot, kahit may distansya, kahit wala kang kasiguraduhan. Para kina Eli at Pia, hindi lang ito muling pagkikita. Isa itong pagmulat, isang pangakong kahit sa likod ng screen nagsimula, sa tunay na mundo rin sila nagkatagpo. Dahil kung para sa'yo, babalik yan. At kapag bumalik, hahawakan mo na, hindi na bibitawan. Ito ang kanilang kwento. Isang kwentong sinimulan ng alaala at tinapos ng pag-ibig. Huwag kalimutang i-like, subscribe at i-share ang kwentong ito kung naniniwala ka na ang tunay na pag-ibig hindi kailanman nawawala.